Lang dito, podium. Ayan. Good morning sa ating lahat. Parang ang lulungkot nyo mula pa kanina. Ayan. So, pwede bang tumayo muna tayong uli kasi ayoko nang nalulungkot. Ayan. So, batiin mo muna ang 5 katabi mo. Yung medyo layo-layo naman. Umikot ka, tapos kumamay ka ng 5 tao. Sabihin mo sa katabi mo, sa kakamayan mo, God is faithful. Sige, move around. Lakad-lakad tayo ng konti. Tapos tapik-tapikin mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, God is faithful. Kasi alam mo, baka may pinagdadaanan pala yan, kaya tahimik yan mula pa kanina. Sabihin mo sa kanya, God is faithful, kapatid. God is faithful, kaya ngumiti ka. Huwag kang malungkot. It's another Sunday, no, na ibinigay sa atin ng Panginoon. At tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Sino naniniwala na mula pa nung mga nagdaang linggo, naging tapat ang Diyos sa kanya? Pwede bang pumalakpak ng malakas? Yung malakas para sa Diyos! Woo! Sige po, itaas po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Let us ask for God's guidance ngayong umaga. Panginoon, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin. Thank you, Lord God, for another morning, Panginoon. Na minsan pag ginising mo ang bawat isa, Panginoon, we have another life coming from you. Maraming pong salamat, O Diyos. Patuloy po kaming humihingi ng tawad sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Kilala mo kami, alam mo ang aming mga buhay, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba, Panginoon. Baguhin niyo po kami through the power of your words, Lord God. This morning, we humbly ask for your presence, Lord God. Kausapin niyo po kami on a personal level. Lord God, katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Marinig ka ng bawat isa, Lord God. Yakapin mo kami at patuloy mong mabagong aming mga buhay, all for your greater glory. In Jesus' name, this we pray. Amen. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos. Pwede na po tayong makaupo at batiin mo yung katabi mo ng Happy Love Month. Sino dito in love? Sa mga hindi, okay lang yan. Ako din layo nung partner ko Ay. Kaya, wala mo na tayong date ngayon. Okay? So, tanongin mo yung katabi mo, may date ka ba? Sabi mo, okay lang yan, pareho tayong wala. No? At alam niyo po, when we talk about love, hindi pwedeng mahiwalay yung salitang faithfulness. Everybody say, faithfulness. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong buwan na ito is about faithfulness. So, pero bago yan, meron muna tayong very short activity lang. I want you to find a partner. Yung katabi mo na lang. Choose your partner. Ha? Ay, 3. Sige, pwede na, 3. May partner na? May partner na? Ay, si ate wala. Baka umiyak, Jo. Ayan, sige, partner. Yan. Tapos, isa sa inyo, dapat may notebook or may cellphone para mag-notes kayo. O, seryoso to. Seryoso po ito, ha? Di ba ako nagjo-joke? Good morning po pala and God bless sa lahat po na nakatutong ngayon sa ating Facebook Live. May God speak to you this morning. I know God has another message for you. No, nawa ay patuloy tayong kausapin ng Diyos. Yan. So, lahat na may partner? O, at least dito may partner tayo, ha? Yan. Okay. Again, tanong ko, naging faithful ba si Lord sa inyo ngayong linggo? Amen. Okay. So, ito pala. Ako pala nga yung mag-aana. Okay. Let's talk about God's faithfulness today. Today. Anong date ngayon? Feb 11. So, simula nung gumising ka, wala mo nang gagawin, ha? Pero meron ng notebook lahat. Meron na ngayong pwedeng cellphone, no? Saan susulat yung mga bagay-bagay. O ano-ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos ngayong araw mula nung ikay gumising? Okay, so isip-isip na muna, isip-isip. Okay. Tapos, isa sa inyo, magsusulat. So pwede kayong you have 2 minutes, okay, write them down on a sheet of paper or pwede nyong i-type lang sa cellphone nyo yung mga naging blessing nyo or kung saan nakita nyong tapat ang Diyos sa inyo mula pa nung gumising kayo ngayong umaga. Okay?
O halimbawa, nakapagkapi ako ng ganito, brewed coffee, ang sarap. O, di ba? Blessing 'yon, di ba? So mula pagising. Okay, you have 2 minutes. 2 minutes. Ate Iris, pa-time na lang ha. You have 2 minutes to do that. Tapos, yung partner, okay, yung partner na may longest list shall receive a token. Okay, so may premyo, may token. Yung partner na makakalista ng napakadami, pinakamadaming maililista ng katapatan ng Diyos, yung pinagpapasalamat niya ngayong umaga. Okay? So your 2 minutes starts now. So ilista nyo, pwedeng sa cellphone, pwedeng sa notebook ninyo. Ilista ninyo ano yung naging, mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos. Ayan, nakikita ko naman nag-uusap-usap yung mga partner-partner. At nagtatawanan din. Ayan, may naisusulat po ba kayo paggising nyo sa umaga, pagmulat nyo? O, ano yung pinagpapasalamat nyo sa Diyos? No, ano yung bagay na naramdaman nyo, naranasan nyong tunay ang katapatan ng Diyos? No, marami yan, mula pa nung paggising mo ng umaga. Okay? Yung 2 minutes, na tayo? Natapos na ba yung 1 minute natin, Ate Iris? Nasa 50 seconds. O, last 1 minute. And then titingnan natin kung sino yung may maraming maililist down na bagay na pinagpapasalamat nila sa Diyos. Alam nyo, minsan magandang ganyan. Isipin natin yung mga blessing. No, isipin natin, ilist down natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos. No, kasi lagi nating nililista yung mga bayarin, yung mga problema, yung mga utang, yan ang lagi nakalista. Let us list down naman ngayon ano yung mga pagpapasalamat mo sa Diyos. Okay, we have 30 seconds. 28, 29, ay, pala, 27, 26. Ayan, so may mga nag-uusap pa ba? May mga naglilista pa ba? Ayan. Tignan natin sino makakatanggap ng limpak-limpak na token. Limpak-limpak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Yan. So, sino mga may nalista? Tingnan natin. O, sige, mag-bidding tayo. Ilan yung nalista nung iba? 3. May tataas ba sa 3? 4. 6, 10? 10? Higher than 10? 14, higher. Ha? 18? Nasaan yun? Higher than 10? So, ilan kayo? 9. Sige, kuya. Yung nasa harapan ninyo? 15? 10. Higher than 10, may 14. Sino yung 14? Kayong dalawa. Higher than 14. Oh, hindi nyo yung pinagpasalamat yung pandesal, yung kape, another count yun. O yung pagmulat mo. Magkasama, joint. Pagsamahin nyo yung part, yung yung pinagpasalamat mo at pinagpasalamat ng partner. 9, pinagsama na yon? 10? O may tataas pa ba sa 14? Pinagsama na yun sa inyo, be? 11? 15? Ha? 13? Sayang, kinulang ng isa. 14 yun dito. Ha? O, wala na. Palakpakan natin ng Lord sa buhay ni CA and then ni Ate Marie. Yan, sige. Dahil dyan, meron kayong token, iaabot sa inyo ni Ate Sophie. Mamili na lang kayo, huwag kayong mag-away. Kasi magkaiba yan. Ayan. Sino dito na-realize niya, dami pala niyang blessing? Amen, no? Mula pagising mo pala, ang dami palang dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil God has been faithful. Everybody say, God is faithful. In Lamentations 3:22 to 23, ito, very familiar verse po ito sa inyo. Sabi po doon, basahin nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. The steadfast love of the Lord never ceases.
His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. No? Araw-araw bago ang kanyang pag-ibig, no, na hindi namamatay, no? And then yung awa at biyaya niya sa bawat isa sa atin hindi natatapos. No, hindi natatapos. And God has been good, God has been faithful sa iyo, I know, no, sa inyong family. Faith and faithfulness, magkaiba po 'yan. Sabihin natin, no, faith, yes. You have faith in God. O, differentiate lang natin para dun sa pag-uusap natin, medyo klaro sa atin ano bang ibig sabihin ng faithfulness. When you say faith, it is a strong belief in God or in doctrines of a religion based on spiritual apprehension rather than proof. No, you have faith in God. Sino dito may faith in the Lord? Taas nga yung kamay. Amen. No, naniniwala ka, nananampalataya ka that there is God, no? Ang Panginoon mo na lumikha sa iyo, ang Diyos na nagsusustain sa iyo until now, nagpo-provide ng iyong mga pangangailangan. Hindi mo kailangan ng proof. Hindi kailangan bumaba dito si Lord para maniwala tayo that Jesus is alive, no? That Jesus is our Lord. No? Amen. So we have faith. Everybody say faith. And then yung faithfulness on the other hand is the quality of being true to one's commitment. Everybody say commitment. So kapag faithful ka pala, dapat ikaw ay committed. Remaining loyal. Everybody say loyal. Trustworthy and steadfast. No, yes, you have faith, naniniwala ka, nananampalataya ka, pero kung ikaw ay faithful, nananatili kang loyal, trustworthy, nananampalataya ka, committed ka dun sa tao na pinaniniwalaan mo. No? Like halimbawa sa mga mag-partners, 'di ba? Sabihin natin faithful siya, why? Because no, meron siyang vows na binigay dun sa kanyang partner and then until now committed pa rin siya. So that is called faithfulness. No? So yun yung difference ng faith sa faithfulness. Amen? So sa Tagalog, ano po yung Tagalog ng faithfulness? Katapatan. Everybody say katapatan. Okay? So tapat. Tapat. No, pagiging tapat. So yun po yung pag-uusapan natin because faithfulness is your faith shown in action. Hindi pwedeng sasabihin natin we have faith pero hindi naman tayo faithful. Hindi tayo loyal sa Panginoon. Hindi natin ginagawa yung mga bagay na would honor God. Now, so yun yung pag-uusapan po natin. That our title po this morning is, let us read, 1, 2, 3. Road to becoming a faithful Christian. Tanungin mo nga yung katabi mo, are you faithful? O sa kabila, tapat ka ba? O sa likod, tingnan mo. Sabihin mo, faithful ka ba dyan, kapatid? Kanino'y dyan? Okay, so ang ating pong passage ngayon is magmumula po sa 1 Corinthians chapter 10. So yung 1 Corinthians chapter 10, yun po yung letter of Paul to the Corinthians. Ito po ay reminder, letter to the people, reminding them na yung mga ninuno natin, ganito ang nangyari sa kanila. Yes, sila ay nakakita ng miracle, di ba? Tumawid sila sa dagat, nahati sa gitna yung dagat, di ba? Nung palalayain sila ng Panginoon, no, sa pamamagitan ni Moses. Kumain sila ng mga pagkain na binigay ng Panginoon. No? And then, silang lahat ay kumain daw ng pare-parehong spiritual food. They all drank the same spiritual drink. No? Parang tayo lahat dito. Lahat tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Lahat tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. No? Pero sabi doon, meron pa rin sa kanila na hindi naging tapat sa Diyos at hindi nagbigay kaluguran sa Diyos. Kaya hinayaan ni Lord na sila ay malipol. No? It is more of a reminder sa bawat isa. Kaya ang sabi doon sa dulo ng verse, mamaya babasahin natin, na naisulat ito para ngayon, tayong naririto ngayon, ay magkaroon ng reminder, no, sa mga bagay na yan upang patuloy po tayong maging tapat sa Diyos. So becoming faithful Christians. Kasi sabi natin, having faith is one thing, pero being faithful is another. No, yung pananatiling tapat. Kasi yun po yung pinakamahirap. Ang dali pong mag-commit.
No? Ang daling magsabi ng yes. Ang daling magsabi ng I do. Pero yung pagiging faithful natin, yun yung laging tinitest ng Lord. Yung lagi yung nababago, yung kailangang baguhin sa atin. Because it is something na nasa loob mo. Yung pagiging tapat, kahit na ikaw ay dumadaan, for example, sa pagsubok, kahit na ikaw ay tinitest. No? Magiging tapat ka pa rin. And tayo bilang mga Christians, there are lots of temptations na pwede nating kaharapin. So being faithful, sabi po natin faithfulness. Yan. So, i-define lang natin. Ako po, mahilig po ako doon sa mga acronym. Kahit po nung nag-aaral pa po ako, ganun po ako. Ganun po kasi ako pag nagme-memorize ako. Kaya madali ko, yun sa mga estudyante tips. Para madali nyo matandaan, mag-acronym kayo. No, yung first letter, tatandaan ninyo. So, yung faithfulness, no, para tayo manatiling tapat ng mga Kristiyano, na dahil araw-araw binabago tayo po ng Panginoon. No? Wala pong perpekto dito. Tayong lahat ay kinakausap ng Diyos. At sana po, no, kausapin po tayo ng Panginoon ngayong umaga. No, na tayo ay patuloy na yung hamon sa atin na maging tapat hanggang wakas. Kasi ang sabi po in Matthew, di ba? Ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya yun yung gusto natin, manatili tayong tapat sa Diyos hanggang wakas. Hindi lang ngayon, hindi lang kahapon, kung hindi magpakailan-kailan pa man. So yung ating faith, if you have faith, meron kang FUL, no, na magiging bunga ng iyong pananampalataya sa Diyos para ikaw ay maging faithful. No, everybody say faithful. So yung F is fear of the Lord. Takot sa Diyos. Tanungin mo nga yung katabi mo, takot ka ba kay Lord? Ang sabi po dito, Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag tayo daw po ay may takot sa Diyos, tayo ay magkakaroon ng wisdom. No? Again, tanungin mo ang katabi mo, may takot ka ba sa Diyos? Sino dito may katabing may asawa? Yan. Tanungin mo nga, takot ba sa'yo ang asawa mo? O, isa pa, takot ka ba sa iyong asawa? Para mas malakas yun. No? Why? Dahil takot kang masaktan siya. Di ba? Gagawin mo yung mga bagay na makakalugod sa kanya, magiging masaya siya, dahil takot ka na masaktan mo siya. No? Takot sa asawa? Takot sa boyfriend? Hindi, walang... Takot ang mga lalaki dito kay Jessa eh. No? Takot kaming lahat kay Jessa. Basta may hawak na yung papel. Last 5 minutes. No, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag may takot daw tayo sa Diyos, magkakaroon ka ng katalinuhan. Kasi bago mo gawin ng isang bagay, isipin mo ito ba ay makakalugod sa Diyos. Ba, gumalaw siya ng kanya. Ano? Mamaya pa. No? Ayan, nawala tuloy ako. No? Gagawin mo ang mga bagay, bago mo gawin ang mga bagay, titingnan mo muna, isipin mo muna, Lord, ito ba'y makakalugod sa'yo? Makakasakit ba ito sa damdamin mo? No? Sa mga may partner dito, iniisip nyo ba yon bago kayo magdesisyon? Na masasaktan ko ba yung aking partner? O bahala na siya. Basta itong gusto ko. Bahala siya. Diba? Okay. Sige na, ito na. First point, dito po sa fear of the Lord. If you have fear of the Lord, number 1 is, we live by the truth. Namumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Namumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Paano tayo makakapamuhay ayon sa salita ng Diyos? Siyempre, una sa lahat, dapat alam mo yung salita ng Diyos. Dapat binabasa mo yung salita ng Diyos. Dapat inaalam mo yung salita ng Diyos para ikaw ay makapamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. No? Tanungin mo yung katabi mo, nag-devotion ka ba kahapon? Anong sagot? Now, read your Bible every day kasi yun na magiging guide natin sa araw-araw. Basahin po natin yung ayan, Juan 8:32 to 31 to 32. Sabi po dito,
Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, o sa mga Hudyong naniniwala kay Jesus, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. In English, the truth will set you free. Kaya po sinasabi, let us live by the truth. Kasi kung alam mo yung katotohanan, kahit na mahirap gawin yan, gagawin mo dahil alam mong yun ang magpapalaya sa'yo. Kahit na mahirap gawin, dahil alam mong ito yung tama, meron kang malinis na konsensyang gagawin mo yung mga bagay na yan. Na? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo sa mata. Sabihin mo, nakukonsensya ka pa ba? Slight. Aba, delikado, kapatid. Slight lang po. Yung conscience natin, meron tayong konsensya eh. Dati commercial lang yun eh. Ako ang iyong konsensya, di ba? Pero alam ko, bawat isa sa atin, when we do things, lalo na kung alam mong mali or parang nagda-doubt ka, ito ba'y dapat kong gawin, nariroon ang iyong konsensya, bumubulong-bulong sa'yo. No, na wag mo yang gawin. It is actually the Holy Spirit telling you, no, that still small voice telling you na it is against the will of God. No, kasi hindi yan according to the truth. Hindi yan according dun sa bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Dun sa Bible verse na binasa natin kanina, yung English. Okay, in verses 1 to 5, sabi dito, "For I do not want you to be ignorant of the truth." Ayokong hindi nyo alam yung katotohanan or fact. Brothers and sisters, that our ancestors, yung mga ninuno natin, were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. O yung salita ng Diyos, kumain tayo pare-pareho, narinig natin pare-pareho yung salita ng Diyos. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Maaring tayo pong lahat ay nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi doon, lahat sila yung ancestors natin. Nakaranas tayo ng pagpapala, ng himala, ng pabor ng Panginoon. Pero at some point in our life, kung tayo ay patuloy na hihinto o hindi susunod sa ating Panginoon, sabi doon, God will not pleased with us. Sabi ko nga kanina, habang papunta kami, nagsisermon ako ng mga anak eh. Yung mga anak kong kasama ko dito. No, sabi ko sa kanya, bilisan ninyo, hindi tayo pwedeng malate. Lagi lang tayong late, ang bagal-bagal ninyo. May hinahanap ako, mami. Yung damit kong ito. Nakadamit na siya. Ano ba bang hinahanap mo? Nakadamit ka na. Sabi ko sa kanya, alam mo anak, kahit gaano kalinis yung damit mo, kahit napakaganda ng forma mo, ikaw man ang pinakagwapo at maganda sa church, pero if it's not for God, baliwala. Kung ang puso mo ay wala sa Diyos, baliwala yan. Gaano man ka-forma ang suot mo ngayon. Because why? Ginagawa po natin lahat ito para sa ating Panginoon. At ang gusto natin, ma-please natin si Lord. Malugod si Lord sa ginagawa natin. Nang ito, dahil if not, baliwala po. If we all go to church, pero ang reason is not God, it's all worthless. Everybody say worthless. Everybody say nonsense. Sabi mo sa katabi mo, dapat para kay Lord. Sabi ko, kung naghahanap ka pala ng damit na yan, di sana kagabi pa hinanap mo na. Sino dito na bad trip mo na bago pumunta dito sa church? Sino dito na inis muna sa kanyang kasama? Hindi man lang niligpit ang kama. No, pero alam nyo, those things are trap. Everybody say trap. Mamaya pag-uusapan natin yung temptations. Because meron tayong faith, meron tayong relationship with God, at araw-araw tinatrabaho tayo ng Diyos para patuloy tayong maging tapat sa Kanya. Gagawa at gagawa ang kaaway para ikaw hindi maging tapat. No, iinisin ka niya, bubugnutin ka niya, gagamit siya ng sangkaterbang pang inis sa buhay mo.
para ikaw ay mawala sa iyong relasyon sa Panginoon. No, para ang Diyos hindi ma-please sa'yo. Pero, sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag. Sige, sabi mo, huwag kang pumayag, kapatid. Basahin po natin ng sabay-sabay. Everybody, 1, 2, 3. Faith without work is dead. Hearing the word without action is useless. Faithfulness should be shown in obedience to God's words. No, kung tayo ay tunay na nananampalataya, nakikita sa gawa. Everybody say, gawa. Tingnan mo yun nasa likod mo. Tumingin ka sa nasa likod mo, sabihin mo, gawa daw. Gawa daw. Ha? Sinampal. No? Hearing the word without action is useless. Ang sarap mong makinig, totoo lang po. No? Sino dito after ng church laging blessed na blessed? Kasi nakarinig ka ng salita ng Diyos. Pag uwi mo ng bahay, teka. Blessed na blessed ka pa rin ba? Ngayon, ito na, yung action natin, kailangan na yung narinig natin, kailangan na nating isa pamuhay to show our faithfulness to God. Pero every day is a challenge, no? Every day is a challenge. Tanungin mo yung katabi mo, challenge accepted? Accept mo yung challenge every day. No? Yes, yung mga Israelites sumunod kay Lord, no, kumain sila ng salita ng Diyos, pero in the end, yung dulo, nakakalungkot kasi yung dulo ay hindi si Lord. No? Sabi mo nga sa katabi mo, sana si Lord ang dulo mo. Let us read from James 1-22. Sabi doon, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Intindi nito sa Tagalog, mas maganda eh. Basahin natin na sabay-sabay para may impact sa'yo. Okay, 1, 2, 3. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ouch! Sabi ko, Lord, grabe talaga yung words mo. Double-edged sword talaga. No? Hanggang buto, hanggang puso ay pumapasok yung salita mo. Na kapag daw pinapakinggan lang natin ang salita ng Diyos, pero hindi natin ito ginagawa, ano sabi? Dinadaya daw natin ang ating sarili. Tanungin mo yung sarili mo. Dinadaya ko nga ba si Lord? Dinadaya ko nga ba si Lord? Ito na ko sa Lord, dinadaya ba kita? Sorry po ako nadaya kita. Ay, nadaya ako ang sarili ko. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala po tayong kayang itago sa Diyos. No? Sabi mo sa katabi mo, walang secret kay Lord. Alam niya ni Lord. Ang buhay natin, alam niya yan. Ayun po yung number 1. So number 2 na po tayo. Ano po yung number 1 na sabi natin for, fear of the Lord ay live by the truth. Okay, yung second point po doon sa fear of the Lord is don't set your heart on evil things. Say evil. Ano sa Tagalog yun? Evil. Huwag na nga natin Tagalogin. Ang pangit. Kasamaan, yun, medyo very good. Kasamaan. Everybody say kasamaan. Or yung masasamang gawa. No, sabi doon, don't set your heart on evil things. Kasi kung faithful ka kay Lord, takot kang masaktan siya. Amen? Sabi natin kanina, dahil faithful tayo sa mga partners natin, takot tayong masaktan siya. Masaktan natin yung partner natin. No, takot tayong gumawa ng kasalanan. Takot tayong masaktan yung damdamin ng minamahal natin. Amen po ba? Parang hindi ah. Sino dito katabi niya yung asawa niya? Sabihin mo nga, hindi kita sasaktan. Ay! Ay! Sana all.
Hindi kita, kala nyo kayo lang may partner. O yung mga kaibigan, kung katabi mo yung kaibigan mo, sabi mo, friend, hindi kita tatantanan. Hindi kita sasaktan. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi kita sasaktan, friend. No? Tayo ay magkasama na magkaibigan. No, kasi kapag mahal mo, takot kang gumawa ng hindi maganda dahil masasaktan yung damdamin niya. So do your best, no, para mapasaya mo ang pakiramdam ng ating Panginoon, yung puso ng Diyos. No? Yung puso ng Diyos. Syempre, love day na. Wala lang, love day. No? Yung may mga iniirog naman dyan, magbigay naman ng ano ba? Ng pera. Pera na lang daw. Kasi ako pag binibigyan daw ako ng flower, bakit? Sa lahat ng binibigyan ng bulaklak, ikaw ang malungkot eh. Kasi isip mo, mahal eh. Nabigyan nyo naman ng kisses, paramdam nyo kahit yung mga magulang ninyo, not because of Valentine's or whatsoever, but to show your love. No? Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Ayy. Now do your best to be faithful to God dahil ang Diyos tapat. Pero alam nyo, ang magandang balita dito mga kapatid, kahit hindi ka tapat, ang Diyos nananatiling tapat. Amen? Kahit na ikaw ay hindi sumusunod, tapat pa rin siya sa'yo. No? Lord, we are not deserving, we don't deserve you, pero iniibig, minamahal mo pa rin kami. Ganon katapat ang Panginoon sa bawat isa sa atin. No? And so, sana yung faith natin would lead to our faithfulness. No? The kind of faith that remains and honors the Lord. Yung faith na hindi nawawala. No? Nagiging loyal ka pa rin sa Panginoon hanggang wakas. No? Kasi sabi nga kanina, di ba, pagka may takot ka sa Diyos, meron kang wisdom sa paggawa ng mga bagay-bagay. Yung mga decisions mo, no, may guidance ni Lord. May leading ni Lord. Hindi basta-basta. No? At when you seek God, no, bago ka gumawa ng bagay, malalaman mo kung ito ba ay will ni Lord. Dahil may takot ka sa Diyos. No, dahil may takot ka sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, matakot tayo kay Lord. Sino dito pinagpe-pray niya yung career niya? Amen? Sino dito yung bago niya kunin yung course niya sa mga estudyante, pinagpe-pray niya muna? Accountancy ba? Or engineering ba? Sino dito bago siya sumagot ng jowa, pinagpe-pray niya muna? Amen? Ay, bago mo sinagot si Micah, pinag-pray. Very good. Sino dito before he or she starts his day, pinagpe-pray niya muna kay Lord. No, bago kayo malis ng bahay, huwag kayong alis ng bahay nang hindi kayo nananalangin. Say a prayer, no, before you start the car, or before you leave the house, bago ka gumawa ng mga bagay-bagay, say a prayer to God. No, ask for God's guidance and leading. No, kasi gusto ni Lord, lagi natin siyang tinatanong eh. Kasi yun yung pagiging tapat sa Diyos. Na Lord, anong gagawin ko ngayong umaga? Magiging kaluguran ba sa ito? Mananatili ba akong tapat sa iyo kapag gagawin ko itong mga bagay na ito? Kaya ka nananalangin, kaya ka lumalapit sa Diyos. Dahil sabi dito, di ba, don't set your heart on evil things. Dahil lagi tayong may choices. No, everybody say choices. Choices between good or evil. Everybody say good. Everybody say evil. Anong gusto nyo doon? Good, syempre. Tingnan natin. Marami kasi tayong mga choices. Anong pipiliin natin? Tama o mali? Tama. Anong pipiliin natin? Maganda o pangit? Maganda. Tingnan mo yung katabi mo. Maganda ba? Opo, maganda po. Sa mapapangasawa, magaan o mabigat? Sabi niya, ikaw, grabe ka, Jenna. Makinis o magaspang? Pero mas mahal ka nung magaspang. Ano pipiliin mo? Mas tapat yung magaspang. Makinis pa rin ba pipiliin mo? Madali o mahirap? Mahirap.
Ang hirap mamili, no? Alam nyo, while meditating on this, sabi ko nga, no, Lord, sabi doon, do not set your heart on evil things. Nandun yung sa Bible verse na sinabi natin kanina. Dapat, yung puso daw natin nakaset sa mga bagay na tama. Kasi pag nakaset yan, hindi na yung mawawala doon. No, parang sa planta ganun eh. Meron niyang setting. May setup yung mga makina. So pag okay na yung setup mo, you can go ahead with production. Pero kung hindi okay yung setup, hindi tayo magsa-start ng production. So sa atin ganun din yung puso natin dapat nakaset on good things and not on evil things. No, because you always have choices. And then when we make choices, sino dito namimili ng sige, dahil nga naman pag-ibig. Sino dito mga dalaga? Ay. Dala na pero available and ready to make. Joke lang po. And available. Pwede pa naman, Ma'am Arlene. Yes. Ay, sorry. Don't mention names. Anong ginagamit natin pag namimili tayo ng mapapangasawa? Puso. Puso, ano pa? Isip. Ano pa? Bulsa. You always have to choose at gagamitin mo yung isip mo, yung puso mo. And sabi doon, don't set your heart. Kasi alam nyo kadalasan, bilang mga tao tayo, no? Emotional kasi tayo eh. We tend to make decisions based on our feelings. Tama po ba? Kaya nga di ba sinasabi natin, pag in love ka, huwag ka muna magdesisyon, baka kasi hindi tama. Di ba? So do not make your decisions based on what you feel. Kaya lang, sabi dito, always choose the right thing. No, kasi minsan talaga, kapag nandoon ka na sa choices, kahit sa exam naman, ganun eh, di ba? Parang pag hindi mo alam yung tama, minsan nanguhula ka na lang. Sino dito nanguhula? Sino dito nakapanghula, tapos tama ang sagot? Yes, tsamba! Sino dito lahat ng sinagutan? Sinambahan! Amen. Hindi nag-aral, pero top 1. Saan ka pa? The best tsamba in the house. Di ba? Pero alam niyo po sa buhay natin, hindi pwedeng tsamba. No, yung parang kung ano kailan natin, hindi ko kasigurado to, gawin na natin, bahala na, tsambahan na lang. No? And yung decisions natin should always be towards good. Everybody say, good. Akbayan mo yung katabi mo, sabihin mo, good daw, good. Ligligin mo yung katabi mo, sabihin mo, tama dapat. Tama dapat. No? Kailangan mong pumili with wisdom. Everybody say wisdom. Pag wisdom, yun syempre, merong tamang bagay doon. No, yun yung dapat na gawin. No, kasi hindi lahat ng options sa mundo ay tama. Everybody say options. Yung na ganun, ba naman yan? Hindi tayo makatulog. Talaga minsan feeling ko komedyante talaga pag ako yung no, options. Kasi ang dami po talagang options in the world. No? Sino dito yung mga namili ng mapapangasawa? Ilan yung options nyo? Si Ariel, isa lang option niyan. Si Micah lang talaga ang option niyan. Ay! And alam nyo po, ito, meron akong isang revelation ng Panginoon na isulat talaga nung habang nagme-meditate po. At napakaganda. No, bakit? Kasi hindi lahat ng options in the world ay tama. Hindi lahat makakabuti or makabubuti sa'yo. Hindi lahat makakatulong at hindi lahat will ni Lord. No, hindi lahat will ni Lord. And it takes wisdom to resist the evil things that this world is offering you. Kailangan may wisdom ka para alam mong mali yung ibinibigay ng mundo sa'yo. Para pipiliin mo pa rin yung tama. Why? Kasi hindi lahat ng maganda, tama. Hindi lahat ng pangit, mali. Sometimes yung mga pangit at mahihirap na options, yun yung magpapalago sa'yo. Pangit na options, mahirap na options, pero yun ang magpapalago sa'yo. No? Yun yung magbabago sa'yo. No? Yun yung magtuturo sa'yo at magpapabuti sa'yo.
pero pangit yung option na yon, mahirap yung option na yon. No, at pwede rin naman yung magagandang offer ng mundo ang siyang maglalayo sa'yo sa tamang relasyon mo. Mukhang maganda, pero makakapagpalayo pala sa'yo sa relasyon mo sa Diyos. No? Sabihin mo sa katabi mo, pwede palang pangit ang piliin. Kasi hindi lahat ng pangit ay hindi makakatulong. No, sino dito? May mga pinagdadaanan na trials. Sino dito may pangit na sitwasyon? Sino dito walang problema? Oh, wala. Wala. So lahat po tayo nag-agree na meron tayong pangit na sitwasyon. Pero yung pangit na sitwasyon na yan, pwede mo pa rin piliin yan kasi yan ang magpapalago sa'yo. No? Sabi mo sa katabi mo, palalaguin ka ng problemang yan. Sige nga, bigyan mo ng high five yung problema. Yung katabi mo, sabihin mo, uy, buti na lang may problema ka ngayon. Bigyan mo ng high five. Sige, ano ba yung Tagalog nun? Appear. Tagalog ba yung appear? Up here. Ang dami ko natututunan. No? Hindi porke pangit, hindi mo napipiliin. No, why? Sabi po dito sa Bible verse. Ito pala, sinulat ko pala yung pinagsasabi ko kanina. No? Hindi lahat makakabuti, hindi lahat makakatulong, hindi lahat will ni Lord. Pero laging piliin po natin yung will ni Lord. No, lagi mo tanongin sa puso mo, will ba ni Lord to? Will ba siya ni Lord? Will ba ito ni Lord? Ayan. Because in 1 Corinthians 10:23, sabi po dito, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. Yung kaninang sinabi natin na may audio Bible verse tayo. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Yes, binigyan tayo ng will ni Lord. Binigyan tayo ng kalayaan na gawin ng mga bagay-bagay. Pero hindi po lahat ng pinipili natin o options sa mundo na ginawa natin ay makakatulong sa atin. And we really need the guidance po of the Holy Spirit. Yung salita ng Diyos, no, para tayo ay patuloy na bigyan ng wisdom sa lahat ng ating pipiliin. Next Bible verse po tayo. Ay, ito pala yung Tagalog version nun. No, mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakatulong. So ito po ay biblical na sinasabi ng Lord, magkaroon ka ng wisdom sa lahat ng iyong ginagawa. And dito po sa Bible verse na binasa natin kanina, verses 6 to 11. Ang sabi dito, ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Huwag tayong makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Everybody say, maturuan. Sino dito natuturuan ng Lord sa mga oras na ito? Alam niyo po yung salita ng Diyos, pag binasa natin, talagang gusto kang baguhin. Gusto tayong turuan ng mga salita niya. No, at sabi doon, nasulat yun. Sabi doon, mahalaga na i-fix natin yung puso natin sa Diyos. No, huwag tayong magkaroon ng iba pang Diyos maliban sa ating Panginoong Hesus. Huwag daw tayo makikiapid, huwag nating susubukin si Kristo at huwag tayong magreklamo. Example lang yun ng mga ginawa ng mga
ninuno ng mga Israelita. At sabi doon, kaya isinulat yan para hindi nyo nagayahin, para hindi nyo nagawin. Kasi yung mga bagay na yan na naging dahilan upang sila ay lipulin ng ating Panginoong Hesus. No, kaya yan po ay ating gawing halimbawa no, na tayo ay maturuan araw-araw ng ating buhay. No, sino dito araw-araw tinuturuan ni Lord? Say amen. When we pray, when we meditate on His Word, no, we come to His presence, lumapit ka ng may open heart. Everybody say open heart. Alam niyo po kasi, sabi nga ng Bible, di ba? The words of God is like a double-edged sword. Sharp talaga yan. Kaya minsan, kapag pinakinggan mo, minsan ayaw mong tanggapin. Ayaw mong i-accept dahil mahirap gawin. No? Pero sabi doon, lumapit tayo ng may open heart, willing tayong magpabago. No, everybody say teachable heart. Meron ako nabasa din doon sa Bible verse, hindi ko lang na-quote dito, na humbly accepting the Word of God. No, na when you read the Word of God at kinakausap ka ng Panginoon, the Lord is speaking to you, no? Allow Him to purify you, allow Him to change you, to teach you, no, sa pamamagitan ng iyong bukas na puso. No, seek God. Kasi yun yung bagay na gusto nating gawin, yung maging manatili tayong tapat sa ating Panginoon. And tanungin natin lagi si Lord, no, bago tayo gumawa ng decisions, Lord, is it the good thing to do? Ito nga ba yung tama, Lord? No? Am I being faithful to you? No? Is it good and pleasing sa iyo, Lord? No? Ask God to strengthen you. No? Na patatagin ka. No? Sabi mo sa katabi mo, maging matatag ka. Ano mo yung balikat? Akbayan mo, sabi mo, maging matatag ka. Always choose the right thing. Yan. Always choose the right thing. Sabi mo sa katabi mo. And now, you will be protected against the work of the devil. Kasi yung gawa ng kaaway, yan eh. Pinapalayo ka ng dyablo sa ating Panginoon. No, kaya dapat nire-rebuke yan. Everybody say rebuke. Dapat pag nakita mo na may plano ang kaaway, gumagawa ang kaaway, i-rebuke mo na. I-rebuke mo yung galit. Everybody say galit. I-rebuke mo yan sa family nyo. I-rebuke mo yan sa buhay mo. Yung inggit, everybody say inggit. Everybody say lust. Pride. Rebellion. Paghihiganti. Pag-iisip ng masama sa kapwa. Ayaw nyo nang sabi. Kasi nag-iisip po kami ng masama sa kapwa. Okay lang. No, i-rebuke daw natin yung mga bagay na yan because that is spirit coming from the devil. No, I know God is speaking to all of us. No, meron tayong mga, I don't know kung meron ba kayong mga sa relationship ninyo, katrabaho ninyo, kaibigan ninyo, kapitbahay ninyo, na meron kayong mga kasamaan ng loob, or galit, or what. No? I-rebuke natin yan at wag nating hayaan na maghari yung spirit na yan sa atin. Kasi yan na magpapalayo sa atin sa Diyos. No? Para manatili tayong tapat sa ating pagsunod sa Diyos. No, kaya have an open heart before God. No, sana nababago tayo unti-unti ng Panginoon, and as we meditate on His Word, no, magpatuloy tayong tanggapin yung kanyang mga salita. Ayan. Sabi po in 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Alam mo, kahit na parang nahihirapan ka ng i-rebuke yung gawa ng kaaway sa buhay mo, tutulungan ka ni Lord. No? Basta hinahayaan mo lang siyang matulungan ka niya. No? To protect you, to strengthen you. Tingnan mo yung nasa likod mo. Sabihin mo sa nasa likod mo, God will strengthen you. Sige, tingnan mo naman yung nasa likod mo. Kanina pa yung walang God will strengthen you. No, manatiling tapat sa pagsunod sa ating Panginoon. Sorry po Yan. Basahin nga natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Kung nalaman mo ang tama, pero hindi mo naman ginawa, baliwala. Dinadaya mo lang daw ang iyong sarili. Baliwala ang pag-church mo kung hindi ka naman nababago. Parang yun yung sinabi ng passage. Christ-likeness is a continuous journey. Patuloy kang magpabago sa bisa at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alam niyo, when I meditate, sabi ko nga, sabi doon, dinadaya lang natin yung sarili natin. Kapag hindi natin ginagawa yung mga bagay na yan, hindi tayo nagiging faithful kay Lord. It's like saying na
baliwala yung pag-attend natin ng lahat ng mga bagay na yan kung hindi tayo nagpapabago. Well, again, sabi natin, lahat ng efforts natin ay hindi nasasayang. Alam ng Lord ang efforts natin. Pero kung hindi tayo magpapabago, yun yung sinasabing baliwala. Yung nagmamatigas pa rin tayo sa ating Panginoon. So sabihin natin sa katabi mo, huwag ka nang magmatigas, kapatid. Tatawa ako sa iba. Ayan. Basahin niyo po ito. Ito po kasi yung yung pinagmulan nun. Sa Santiago 1:26, very powerful din. So, kung inaakala ni naman na siya'y relihiyoso, yan. Pag sinabi nating relihiyoso, anong ginagawa ng mga relihiyoso? Yon, nagsisimba, nagdadasal, lumuluhod, ay ano ba? O kung ano man, nagbabasa ng Bible, ganyan. Kung inaakala ni naman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila. Yan. Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Oh Lord, grabe no. Kung hindi nababago yung pagsasalita namin, church kami ng church, pero on the side, mura pa rin kami ng mura. Panghuhusga pa rin kami on the kapwa on the side. Pagchichismis pa rin kami on the side. Hindi namin mapigilan yung dila namin. Sabi doon, walang kabuluhan at dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. At naway kinakausap tayo ng Panginoon. Sabi nga kanina, tinuturuan tayo ng Panginoon. No? Sabihin natin sa katabi mo, tinuturuan tayo ni Lord. Parang malungkot na po kayo. Ako din po nalungkot nung pinapakinggan. Sabi ko, Lord, talagang ang salita mo ay magbabago sa atin. No? Kasi tayo pong mga anak ng Diyos, sabi nga, kailangan manatili tayong tapat. Kasi ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. And the enemy is out there, no, moving around, like roaring around, no, like a lion. No, para ikaw ay masila, ikaw ay mawala sa Panginoon. And last point sa fear of the Lord is endure temptations. Everybody say endure. Everybody say temptations. Ano po sa Tagalog ang temptations? Tukso. Everybody say tukso. Layuan mo ako. You must be willing to change, sabi doon. Bible verse tayo. Temptation, it is a desire to do something, especially something wrong or unwise. No, parang merong kang desire, may kagustuhan kang gawin yung bagay na yon, pero yung bagay na yon ay mali and unwise, no, hindi tama. So yun yung temptations. Hindi masamang may temptations, pero when you give into temptations, yun na yung nagiging kasalanan na po sa Panginoon. At sabi nga, kung tayo ay lalapit sa Panginoon, palalakasin niya tayo upang ma-resist yung temptations na yan. Basahin natin dun sa Bible verse. Sabi doon, sige, mamaya na yung Bible verse natin. Everybody say, endure. Endure muna, endure. Ano sa Tagalog yon? Magtiis. Tama po, magtiis. Everybody say, tiis. Bakit? Kailangan magtiis kasi hindi po madaling takasan ang tukso. No? Kasi sabi nga nila, masarap ang bawal. Diba? Sino dito bawal sa kanya ang milk tea? Bawal sa kanya ang lechon. Pero pag may handaan, kumukurot pa rin. Di ba? Kasi nga, masarap yung bawal. Minsan lang naman po. Konti lang naman po. Di ba? Kaya nga sabi, endure temptations, magtiis. Everybody say, tiis. Tiis-tiis. No? At hindi po madaling magtiis. No? Do you agree na hindi po madaling magtiis? Mahirap po magtiis. No? And when you overcome, pero pag na-overcome mo yung pagtitiis na yon, no, yung challenge na yun na binigay sa iyo ng Panginoon na magtiis to resist the temptations, yun naman yung magiging simula ng breakthrough mo. Yun naman yung magsisimula ng tagumpay mo. No? Kaya,
Sabi mo sa katabi mo, magtagumpay ka. Everybody say tagumpay. Yung tagumpay mula po yan sa Panginoon. Kapag tayo ay nagtiis, no, to resist temptation sa mga bagay na hindi dapat gawin, tapos na-resist natin, hindi natin nagawa, we are victorious Christians. Kasi po, why? Real talk muna tayo ng konti. O, basahin nyo po para may rema sa inyo. Okay, 1, 2, 3. Hindi porket matagal ka ng Christian, exempted ka na sa temptations. Hindi ka exempted, kapatid. Kaya endure. Sino dito naniniwala, hindi siya exempted? Paglabas mo lang dito, may temptation. No? Yung mga bawal kainin, talaga namang andyan yung mga nakalagay, na-promote, di ba? Yung mga bawal gawin. Sa social media, marami pong temptations. Kaya pag nakita mo na agad at alam mong bawal, scroll mo na agad. Huwag mo nang babaran. Di ba? Pag pa naman binabara mo sa social media, kung asan ka napatagal, yun na lagi sa'yo. Di ba? Magpa-pop up yun. Naghahanap ka ng dress. So, lagi sa timeline mo, puro dress. Di ba? Pag nakapag-search ka ng isang pornography movie doon, susunod-sunod na yon. And those are kinds of temptations na magpapalayo sa atin sa Panginoon. At tayo bilang mga Kristiyano, hindi tayo exempted. Now, everybody will experience temptations, kaya tayo po ay manatiling matatag. No? Because sabi nga sa John 10:10, the devil has come to steal, to kill, and to destroy. Gusto niya masira ang relasyon mo sa Panginoon. Gusto niya hindi ka maging faithful. Gusto niya maging unfaithful ka kay Lord. No, pero we are here. God is talking to us. God is speaking to us. And let us all be willing to change. No? Magbago tayo. Everybody say change. Sino dito willing magbago para sa Panginoon? Sino dito kinakausap ni Lord sa mga oras na ito? Amen. Praise God. So sabi doon, 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Yes, Jessa, yan na nga ba ang kinatatakutan ko? Hindi, joke lang. Be alert. Yan, maging alert daw tayo. At magbantay. Everybody say magbantay. Kasi sabi nga doon, di ba, kung inaakala mo na matatag ka na, hindi ka exempted sa temptations, kapatid. Kahit na very stable na ang iyong spiritual life, cell leader ka na, you are a pastor, you are a trainer, every day you have devotion, you are not exempted sa temptations. No, dahil target ka lagi ng kaaway. No, kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, target ka. No? Kaya be careful not to fall. Sabi mo, sige, be careful not to fall. Ulitin natin. Sabi mo sa kanya, huwag kang ma-fall. Huwag kang ma-fall. Mahulog. Masarap bang ma-fall? Mahulog. Sino na nakaranas ng mahulog sa puno ng bayabas? Kasi yung mga kabataan ngayon, di na umaakit ng puno eh. Dati naranasan ko pong umakyat ng puno ng bayabas, nahulog po ako, una pa yung balakang ko. Di ako makahinga. Na hindi po masarap mahulog. Hindi po masarap mahulog. At lalo na kung nasa magandang katayuan ka na, at nahulog ka, napakasakit po nun. Hindi po yung masarap. No? And if you think na okay ka na, sabi doon, still be on guard. Huwag kang makampante. Everybody say, huwag kang makampante. Yes, matatag sabi, hindi ako fall into temptations. Pero pag wala ang Holy Spirit sa'yo, napaka-easy lang na ma-fall into temptations. Keep your spiritual fire burning. Keep the love alive for the Lord. No, laging buhay ang pag-ibig mo sa Diyos. Keep your relationship with God active and growing. No, like in any relationship, stay faithful. Sabi mo sa katabi mo, stay faithful. No, huwag kang ma-fall sa kabila. Oh, sige, wait lang.
Sino dito may partners? Taas nga yung kamay. Ay, hindi po kayo kita sa camera. Okay lang po. Ako lang po nakakakita. Sa mga may partners. Sino gusto nyo yung partner nyo two-timer? Sino dito okay lang sa kanya, dalawa sila? Of course not. Wala pong magkakagusto nun. Doon sa Bible verse na binasa po natin kanina, ano sabi doon? Hindi ka pwedeng uminom sa cup ng Diyos at uminom sa cup ng demonyo at the same time. Pupunta po tayo doon. No? Pero when we cultivate our relationship with God para hindi ka mahulog sa tukso, no, you always do your best para maging faithful ka. Si Lord lang ang nasa puso mo. Malulugod ang Panginoon. No, kasi yung sa Bible verse kanina sabi natin, our God is a jealous God. Nagsiselos din si Lord kapag alam niyang hindi tayo nakafocus sa Kanya. No? And dito po sa ating be careful not to fall. No? At sabi natin, everybody read, faithful Christians fear the Lord. So yun po yung sa letter F. Pupunta na po tayo sa letter U. U for unwavering faith. No? Mabilis na lang po ako, wag po kayo mag-alala. Unwavering faith. Be loyal to God, maging tapat sa Diyos. Yung pananampalataya na hindi natitinag. No? Yung pananampalataya na hindi nababago, unwavering faith. No, pag-ibig sa Diyos na hindi nagmamaliw. No, sabi natin kanina, walang gusto na dalawa. Diba? Si Lord ayaw din niya. He wants you to be loyal to Him. No, gusto ng Diyos loyal tayo sa Kanya. Our God is a jealous God, sabi natin, di ba? At tayo bilang mga Kristiyano, sabi doon, basahin natin para makita yung sinasabi ko. 1 Corinthians sa Bible pa rin sa book pa rin po ng 10, 22 to 21 to 22, sabi doon, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have part in both the Lord's table and the table of demons. Are we trying to arouse the Lord's jealousy? Are we stronger than He? No, kung tayo, mga tao, nasasaktan tayo kung pinagpapalit tayo ng mga mahal natin sa iba, ang Diyos ganun din. No? Dahil ang Diyos gusto niya focus ka sa Kanya. And your faithfulness will be rewarded. No, tapat ang Diyos na magpala sa mga taong tapat pa rin sa Kanya. No, at sabi doon sa Bible verse, ang reward niya is for eternity. Sabi dito, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Wow! Praise the Lord. Sino dito gustong maka-receive ng korona ng buhay? Say amen. Pag naging tapat daw tayo, magpakailan-kailan nating makakasama ang Panginoon at bibigyan niya tayo ng korona ng buhay. No, yung crown of life coming from the Lord. Kaya, focus lang tayo kay Lord. No, sabihin mo sa katabi mo, focus. Maging tapat daw tayo hanggang wakas. No, kaya nga sabi natin, committed tayo kay Lord hanggang magpakailan pa man, hanggang sa huling hininga na ating ibubuga, di ba? Sabi natin, lahat tayo mayroong mga difficulties, may mga problema. Pero kapag nanatili tayo sa ating Panginoon, malalampasan natin ang lahat ng ito at yung reward ng Panginoon na mapupunta sa atin. You just have to remain faithful and grateful every day. Everybody say grateful. Sino dito, grateful pa rin siya kahit may problema siya? Amen. No, kasi yung mga pagsubok na yan, pansamantala lang naman yan. No? Panandalian lamang yan. Pero yung for eternity na ibibigay sa atin ng Panginoon, yun yung excited tayong makamtan. No, yung excited tayong ma-receive. No? And His love, sabi doon kanina, His love and mercy is new every morning. No? Pwede ba tumayo po ang lahat muna? Hindi pa naman tayo patapos, pero gusto ko lang pong patayuin kayo. Wala lang po. Kasi ito, isang bagay na para nare-recall ko lagi. Minimuestra ko mahilig ako magmuestra mag-isa. Yung Lamentations, it's a very powerful word of God na sinasabing, ang habag, the love of God and His mercy is new every morning. So ito yung action. God's love, yung kaliwang kamay. God's love never ceases. Tapos dito naman,
His mercies will never end. Ulitin natin. God's love never ceases. His mercies never end. So when you pray, yan yung isang bagay na, tas iganyan nyo po, hawakan nyo. Yan yung panghawakan ninyo na mananatiling tapat ang Diyos araw-araw. Kada pagising mo sa umaga, bit-bit mo man ang problema, bitaw mo yung problema, itong hawakan mo. God's love never ceases and His mercies never end. Amen po ba? So lahat ng naniniwala na tapat ang Diyos, pumalakpak at maupo na po. Marami pong salamat. Yan po ay, sana ay ma-recall ninyo, when times gets hard, no? When times get hard sa ating buhay, gets difficult to choose, always hold on to the love and mercy of God that is new every morning. Because His faithfulness is great. At malapit na po tayo. Manatili po tayo tapat. Okay? So yung second point po natin for you is unwavering faith. Ang sabi po doon, let us all read, faithful Christians are loyal. No, loyal. Tapat. Isa lang, si Lord lang. And the last po natin is L for look unto Jesus. No, tumingin sa ating Panginoong Jesus. Focus ka lang kay Lord para di ka ma-defocus. Focus ka lang kay Lord. Focus ka lang kay Lord. Tingin ka lang kay Lord sa mga pangako niya, hindi sa mga problema. I don't know, dahil alam ko meron kayong mga pinagdadaanan, meron tayo lahat pinagdadaanan, no? Meron tayong kalungkutan, kabigatan. Let us always choose to be loyal to God. No, parang sa mag-asawa lang yan, meron pa rin naman talagang mga problema araw-araw, no? Pero piliin mo pa rin lagi na maging tapat sa iyong asawa. No? At tayo bilang mga anak ng Diyos, nagkakaroon din tayo ng problema, do not doubt yung kayang gawin ng Panginoon sa iyong buhay. No? Dahil lahat posible sa ating Panginoon. Kaya tingin lang kay Lord. No? Everybody say, tingin lang kay Lord. Tingin ka lang lagi kay Lord. Na huwag kang tumingin dun sa iba kasi si Lord lang, sapat-sapat na. Amen? Bakit ano yung iba? Yung mga in-offer ng mundo, sobrang dami po. Instead of going to church or mag-cell group or mag-study ng Word of God, you can go anywhere. No? At hindi piliin si Lord, pwede yun. Sabi nga sa Hebrews 12:2, let us fix our eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. Who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the Father of the throne of God. No, lahat ay kinaya niya sa cross for you. He remained faithful. He loved you even though we are sinners. Habang ikaw ay makasalanan, habang ikaw habang ikaw ay mahina, no, habang tayo ay weak, minahal niya tayo at namatay siya para sa atin. And so all you have to do is to focus, look unto Him. No, ano man ang sitwasyon ng iyong buhay, magpakatatag ka, piliin mong maging tapat. No, be faithful. No, faithful na F-U-L-L, imagine niyo na lang. Faith, full of faith, not F-O-O-L. Faithful. Dahil di po natin hindi natin madadaya si Lord. Pwede nating dayain ang mga sarili natin, but we cannot fool God. God knows us, no, alam niya ang lahat ng ito if we are really faithful to Him. No, kaya manalangin tayo na lagi tayong samahan ng Panginoon, palakasin niya tayo, and do all things for the glory of God. No, so whatever you eat and drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Nagdadamit ka ngayon, ang ganda na damit mo. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, ang cool mo ngayon. Parang natawa, ang cool. No, why? The best lagi if you choose to be cool for God. Di ba? You dress up. Bakit? Kasi mag-meeting ako with the Lord eh. No, it's all for God's glory. Whether you eat, whether you drink, no, inom ka ng kape mo, salamat sa Diyos, para sa iyo to. Magtatrabaho ka, salamat sa Diyos, para sa iyo to. Magsusuklay ka na lamang din daw. Lord, ayusin ko na pagsusuklay ko, para sa iyo to. Nagwawalis ka na lamang, Lord, para sa iyo. Kaya you always do your best. Do it all for the glory of God. Kaya sa lahat ng gagawin mo yung best mo because it is for God.
Nakakaya naman kay Lord kung hindi natin ibibigay yung best. Because He has given the best for you. His only begotten Son. No, binigay niya, nag-iisa niyang anak para sa'yo. Now make the Lord smile in everything you do. Masaya bang makita si Lord na nakasmile? Sige nga, tingnan mo yung katabi mo. Tapos bigyan mo siya ng matamis na smile. Kasi sabi, kamukha ni Lord yan. O, smile mo na, smile. Make God smile. Parang, Lord, lagi nga pag nagme-meditate ako, naiyak ako sa Lord, Lord, sana in whatever I do, I make you smile. Kasi if not, no, in my thoughts, in my words, in my actions, in my emotions, if I will not remain faithful, sabi doon, dinadaya ko lang ang sarili ko, wag ko na lang gawin. Because it is all useless. No, so make God smile today. No, sabi mo sa katabi mo, make God smile today. And last one na po tayo. No, sabi nga, if the Holy Spirit is with you, kung nananatili tayo sa Panginoon, tapat tayo sa Panginoon, lumalapit talaga tayo sa Panginoon, gaano man kahirap ang buhay, kahirap ang sitwasyon, feeling natin we don't deserve God, lumapit pa rin tayo sa Panginoon because the Holy Spirit will help us. These fruits na meron ng Panginoon, and one of those fruits ay yung faithfulness, tutulungan ka ng Panginoon, no? Yan magbubunga yung relasyon mo sa Panginoon ng pagiging tapat sa Kanya hanggang wakas. At yun ang gusto natin, na masumpungan tayong tapat hanggang wakas. No, so in summary, ano po yung keys, yung FUL na kailangan natin to remain faithful to the Lord? F is fear of the Lord. U is unwavering faith. And L is look unto Jesus. So last slide na, I think, puro ako last kanina pa. Faithful Christians focus on Jesus. No, focus lang po tayo kay Lord. No? So, etong last verse na po, tumayo po tayong lahat before we pray, and then we will read this one. Sa Hebrews 10:23, ang sabi doon, everybody read, 1, 2, 3. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Yung iba sa atin siguro ayaw nang maniwala sa mga pangako. Dahil napako naman yung ilang mga pangako. Hindi naman tinupad yung mga pangako ng mga mahal nila sa buhay or yung mga tao na pinagkatiwalaan nila pero hindi naging tapat. You know, God remains faithful. Tapat pa rin siya sa'yo kahit hindi ka tapat. No? Siya yung nag-iisang nangako sa'yo na tutupad ng pangako. No? Kaya pwede bang akbayan mo yung katabi mo or i-embrace mo siya if you are comfortable. Sabihin mo, tapat si Lord sa pangako. No, kapit lang. Sabihin mo, magpakatatag ka. Tapat si Lord. Tapat ang nangako sa'yo. No, so, pwede pong ilagay natin ang ating mga kamay sa ating puso while we pray. Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, Lord Diyos. Salamat po, Lord God, sa iyong makapangyarihang mensahe ngayong umaga. Patuloy kaming sumasamba sa iyong pangalan. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Ama, ikaw ang tagapagligtas namin, Lord God. Maraming pong salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Kahit hindi kami naging tapat sa iyo, naging marumi, naging mahina kami sa iyong harapan, Panginoon, patuloy ka pa rin nananatiling tapat, Lord God. Marami pong salamat, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami every day of our lives, Panginoon, na makasunod sa iyo, manatiling tapat hanggang wakas, Panginoon. Lord, na mabago mo mga buhay namin, Lord God, ayon sa plano mo, Panginoon, Lord God. At tulungan mo kami, Lord God, that you will find us faithful until the end, Panginoon. We cannot do this without you, Jesus. Patuloy mo pong balutan ng iyong makapangyarihang dugo ang bawat isa, Lord God. Baguhin through the power of your words, Lord God. All for your greater glory. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, this we pray. Amen. Sige po, makakaupo tayo. Tanongin mo yung katabi mo kung takot ka pa ba? Amen. Meron ako nakita, minsan, alam niyo yung mga lalaki, pag nagsasama-sama yan,
yung mga bata, lalo mga kabataan lalaki, pag naglalaro na ganyan, sa kanilang paglaki, kakaroon sila ng awareness sa kanilang paligid. And it is but common for people to want respect. Sabi natin lahat, respect. And sometimes, tinitingnan nila kung sino yung pinakamatapang, pinakamalakas. No? Sa mga lalaki minsan gano'n yan eh. Pinakamalakas, pinakamatapang, pinakamabilis, pinakamagaling. No? Because they believe, pag naging andun sila sa pinaka, they will earn respect. Ano? Ganun, no? That's why sometimes, marami nagre-resolve gumawa ng kung ano-anong bagay because they wanna be on top. Tapos ngayon, pag magkakasama na yung mga lalaki, ganyan-ganyan, tapos, lalabas, ganyan. Nakakita na kayo ng mga sinusundo ng asawa? Nakita na yung mga sinusundo ng asawa? Alam mo, hindi ako minsan meron akong mga kasama. Grabe rin naman talaga yung asawa eh. Nung pinuntahan, nung sinundo, dinibdiban pa yung asawa niya eh. Dinibdiban talaga. Mga misis, wag niyo kong gagawin yun sa mga asawa niyo. No? Always respect your husband. Nakalagay po yan sa Bible. Although meron, yung iba, hindi na kailangan dibdiban. Ang tawag namin doon, sansu. Sansutsut. Sansutsut uwi. And it's not bad. It's not bad. Minsan pagtatakwa lang kayo, takot sa asawa, takot sa asawa. No, takusa daw, takusa. Yung iba po, takot na po talaga. Mas malaki kasi, ganon. Pero yung iba, meron lang kasing respeto at paggalang. At yun nga sinabi kanina, kasi ayaw niyang masaktan yung kanyang kabiyak. Amen? Yun din po yung sinasabing takot sa Diyos. Hindi natin ginagawa yung mga bagay-bagay dahil, alam mo yon, gagawin mo lang kasi takot ka sa impyerno. Di ba? Ba't ka nagsisimba linggo-linggo? Ayoko mapunta impyerno eh. So hindi pala si Lord. Bakit ka nagpe-pray? Siyempre, para yung mga blessing ni Lord. Hindi pala para makausap si Lord. Hello? Ang dahilan ba natin ay si Lord? Ang dapat maging dahilan ay pagmamahal. Even from this book, the 1 Corinthians, diyan nakalagay yung yung ibig sabihin ng pag-ibig. Na sinabi rin na kapag ang mga bagay-bagay ginawa natin ng walang pag-ibig, walang saysayan lahat. Kaya lagi natin sinasabi, sa totoo lang ayaw ni Lord ng pilitan. Yung napipilitan ka, alam niyo po, yung paglilingkod o pagmamahal na pinilit, hindi mo kailanman gugustuhin. Tama ba? Yung pagmamahal na pinilit, kailanman hindi mo yan gugustuhin. Tanungin mo yung katabi mo, napipilitan ka lang ba? Kasi kung yan na parang napipilitan lang, meron kang asawa na napipilitan na lang umuwi sa inyo, meron kang asawa na napipilitan na lang makisama sa'yo, would you really want that kind of life? Amen? Hindi na makatotohanan ng Hindi, yun ang sinasabi rin ng Panginoon. Kaya walang pilitan yung pag-ibig. Yung tunay na paglapit sa Diyos. Kasi alam po natin, kapag ang pagmamahal din natin sa Lord tunay, yung takot natin sa Panginoon, walang problema. Amen? Walang problema. Amen? Kaya napakahalaga po ng fear of the Lord.
At yung ating pananampalataya, sinasabing unwavering, hindi nagmamaliw. Sabi mo sa katawa, hindi nagmamaliw. No? Kaya nga merong kantang hanggang sa pagputi ng buhok ko. Kasi hindi magmamaliw dapat. Hanggang kamatayan. Amen? Sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi po, our faith will surely be challenged. Alam nyo, yung binanggit kanina in 1 Corinthians chapter 10, kinuwento ni San Pablo yung nangyari sa mga Israelite. Sinabi niya, tingnan niyo yung mga Israelite, yung ating mga ninuno. Pinakita na ng Diyos na nahati ang dagat, makadaan ka lang. Nagpabukal na ng tubig sa bato. Nagpaulan ng tinapay mula sa langit. Nagpadala ng maraming pugo, makakain ka lang ng karne. Kumbaga, ipinakita ng Diyos yung kanyang katapatan. Pero bakit ganon? Yung ating mga ninuno, sa kabila ng kabutihan, katapatan na pinakita ng Diyos, na kailanman hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, bakit kayo tumalikod pa rin? That's why sinabi, napaka-stubborn ng bansang Israel. Stubborn, matigas ulo. Alam niyo, isa sinasabi, bakit Israel ang bayang pinili? Para ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa buong mundo. Kasi it is through the nation of Israel, doon nagpakilala si Lord, kaya natin nakilala lahat. Ngayon, bakit Israel ang pinili? Kasi daw ang Israel, antigas ng ulo. Subukan mong sa Pinoy ka magpakita ng himala. Subukan mo sa Pilipino ka magpakita ng himala. Kaya tayo mga Pilipino, kapag may nakitang himala, diboto agad eh. Di ba? Sampalataya agad. Sabi ni San Pablo, ando na ang kapahamakan. Nasa likod nyo na. Ang haring Parao, ang buong army ng Egypt. Pero kung kinakailangan, mahati na ang dagat, makadaan ka lang, gagawin ng Diyos para sa iyo. Ang dami ng himala na ginawa ng Panginoon. Pinakita niya ang katapatan. Pero bakit hindi ka pa rin naging matapat, Israel? Why has your faith wavered before God? Kasi alam mo, nung nasa wilderness sila, sumamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Inasawa pa rin yung mga sinasabing ibang lahi na wag maging asawa. Tumalikod pa rin. Sabi mo sa katabi mo, grabe sila, no? Pero alam niyo, mga kapatid, ganun din po tayo. Ganun din tayo. At mananalangin tayo, hihinginan tayo ng tawad sa Panginoon. Pero bukas, makalawa, no? Talagang wala tayong mapagmamalaki sa Diyos, no? Talagang ang pag-asa lang natin, Panginoon, kaya patuloy tayo magpabago ng buhay natin sa Panginoon. Kasi talagang yung pagiging tao natin, alam mo, ma-realize natin gano'n tayo kaliit, gano'n tayo kawalang kwenta na what is our hope? At iasa natin yung buhay natin talagang ipabago sa Panginoon. Amen? Kasi minsan, makakapagsalita pa rin tayo ng hindi dapat. Makakagawa pa rin ng hindi dapat. Tapos maalala, Lord, sorry Lord. Tapos, sabi ni Pastor dyan kanina, His mercy never ends. Although God's mercy never ends, nakakahiya naman. Nakakahiya rin naman. Amen? Hirap din naman po talaga na unawaan kayo, kaya kailangan natin ng presensya ng Panginoon. Alam mo kasi minsan, kapag yung matigas ang ulo, sino rito yung nakakapagsalita pa rin na hindi dapat? Amen?
At ako, mainitin talaga ulo ko na, lalo nakakaano ako ng mga hindi dapat. Minsan makita ko sa Facebook, meron nagdadrive, may dashcam. Meron tricycle, nag-counterflow. Magkaharap silang dalawa. Alam ng tricycle, counterflow siya. Eh may mga dumadaan din dito. Aba, ayaw tumabi. Sige nga, ilabas mo pagka-born again mo. Ayaw tumabi. Tapos, ang masakit nito, siya pa, galit. Binakita mo na counterflow eh. Hello? Alam mo, minsan parang gusto mo ipag-pray na lang, no? Lord, kunin mo na ang taong ito. Sana na madaling panahon. No? Ang hirap po, no? Ang hirap po. Kaya ang sabi nung binasa natin kanina in 1 Corinthians chapter 10, panghawakan natin yung pag-asa natin kay Kristo Jesus. Ang pag-asa natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, ka-faith lang. Sa mga ganong pagkakataon, kapit lang kapatid. Huwag mong ilalabas ang tubo. Tanda-tanda ko si Sunny. No? Ewan ko, pa-swimming yata tayo nun, o dibu? Yung Gideon pa yung dala ko, yung ginit-gita ko ng tricycle. Tapos sinisigawan ko, Hoy! Hoy! Muntik mo na ako ha! Ay, yung tricycle driver, ayaw pa tumingin, nilalayo pa. Gitil na gitil ako, tumingin ka! Galit na galit ako, makinig ka! Sabi ni, gusto ko na bumaba, sabi ni Sunny, Christian tayo, Christian tayo. Ay, nako, Lord. Ano? Ang hirap po. Talagang kailangan natin si Lord araw-araw. Kapag ka tayo bumababa yung prayer life, yung devotional life, mag-i-increase po yan. Mangingibabaw ang laman kapag natatalo ng Espiritu. Pag natatalo ang Espiritu. Kaya dapat yung spiritual life malakas. Kasi andito pa tayo sa laman. Makulito. Makulit yan. Kailangan mas malakas yung espiritu natin. Kaya dapat babad sa prayer life, devotional life. Amen? Babad sa salita ng Diyos, sa cell group meeting, pag-attend sa church. Kasi yan ang magpapalakas sa espiritu natin. Para mas makontrol. Tapikin mo yung katabi, para mas makontrol yan. No? Pero kapag ka mababa ang prayer life, mababa ang devotional life, Bible reading, hindi ka mag-attend ng church, huwag ka mag-attend ng cell group, ang lalakas ngayon, yung laman, tas puro ka pa pares. Ay yung pares pa naman ngayon, puro na suicide. Di ba? Puro taba na, may bulaklak pa, may balot pa, may lechon pa. Diyos ko, Lord. Ano ba? Ano kaya naisip na talaga ng mga tao? Pero ang sarap po talaga. No? Hindi, tinignan ko pa lang naman, hindi ko pa natatry. Maybe one of these days. Amen. Lalakas to. Masyado. At pag ito po ang makasalanan. Ito ang matakaw. Ito yung gusto lagi ng maraming karangyaan. Itong laman na to, ito. Pero yung espiritu mo gusto mag-pray, gusto ng Word of God. Yun ang gusto ng espiritu. Kaya dapat mas malakas yung espiritu. And on March 2, meron po tayong opportunity para mas tayo ma-ignite at ma-empower sa ating paglilingkod sa Panginoon. On March 2, we will have our G12 Cell Leaders Training or Cell Leaders Conference on March 2 sa Wisdom Church. Ano po? At ang inyong pong lingkod ay napagkatiwalaan ng ating Bishop Rene na i-organize itong gathering na to. Ito po ay maghapon, mula po alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Doon po tayo magla-lunch. We will gather around 2,000 people on that day. At ewan ko lang, baka speaker ako dyan. May tsansa. Ano po?
So lahat po ng ating mga cell leaders at mga cell members, aspiring cell leaders, immobilize natin na umattend on March 2. Sabado po yan. Sabado. Alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. At baka ang ating music team maging part din dyan to lead the worship. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, sama tayo dito. Amen? Kasi this is another opportunity. Maghapon yan. Puro word of God, puro training. Amen? Kasi kumbaga, eto ngayon, nag-church tayo ngayon, di ba? Na-bless tayo, na-encourage tayo, na-empower tayo. Ang church natin, 2 hours. Yan maghapon. 9 to 5. Amen? Sinong nare-recharge pag nakaka-church? Yes, Lord, hallelujah. Tapos pagdating ng Miyerkules, yan, pababa na, palobat na ng palobat. Unti-unti lumalabas na naman. No? Lumalabas na naman, unti-unti na naman. No? Unti-unti nang umuusok. No? Tapos magse-cell group kayo, mawawala na naman, mag-cell group. No? Mawawala na naman. Tapos yung charging mo, no? Ito matindi kasi maghapon ang charging dito. Kaya yung empowerment nito medyo pang matagalan. Amen? Kaya sana po on March 2, lahat po tayo ay maka-attend. May registration lamang ito na 50 pesos yata. Tapos potluck po tayo doon tayo magla-lunch. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Sana lahat tayo ay makasama on March 2 for our Cell Leaders Training Conference for 2024. At ngayon naman po, pangungunahan po tayo ni Kuya Toms. Tama ba?